Maiinit na balita ngayong tanghali. National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM na mahagi ng tulong pinansyal at materyales sa mga biktima ng bagyo sa Batangas. Umano'y kakulangan sa pagbibigay babala ng pag-asa ukol sa banta ng Bagyong Christine, pinuna ni Senator Amy Marcos. NDRRMC nananatiling naka-high alert dahil sa banta ng panibagong bagyo. Tropical Storm Marce inaasahang lalakas pa at aabot sa severe tropical storm category, extreme northern Luzon at ilan pang lugar sa Luzon pinaghahanda sa banta ng panibagong bagyo. Driver ng SUV na may protocol plate number 7 na umano'y nagtangkang managasan ng traffic law enforcer, tiniyak na papanagutin ng Department of Transportation. At dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 4, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nasa probinsya ng Batangas ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinangunahan niya ang araw ng pambansang pagluluksa para sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Mula sa Laurel, Batangas, alamin natin na detalye kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo ngayong National Mourning Day para sa mga kababayan nating biktima ng Bagyong Christine? Yes, Ella, mismo sa landslide area sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas City, pumunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga bilang pakikiisa sa National Mourning Day. Dito personal na kinamusta ni PBBM ang mga pamilya ng naging biktima ng landslide. Kasama ng Pangulo ang ilang opisyal ng Batangas at miyembro ng gabinete. Matapos ito ay dumiretso ang Pangulo sa Municipality of Talisay Grounds. Dito naman siya na bahagi ng tulong pinansyal at materyales para sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay. Tag 10 million pesos ang ibinigay ng Office of the President para sa mga munisipalidad ng Talisay, Agoncillo, Lemery, Cuenca. Itinabot ng Pangulo ang kanyang pakikiramay sa naging biktima ng Bagyong Christine. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation number 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Personal rin binisita ngayon ng Pangulo ang bayan ng Laurel at dito ay mamamahagi rin siya ng iba't ibang tulong at sa kasalukuyan ay nagbibigay siya ng talumpati ngayong araw sa ating mga kababayan na naging biktima ng mga pagbaha dito sa bayan ng Laurel, dito sa Batangas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang ayudang naipamahagi ng pamahalaan sa mga biktima ng mga nagdaang Bagyong Christine at Leon. Kasama dito ang food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at tulong mula sa mga lokal na pamahalaan at NGOs. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang clearing operations ng DPWH sa mga apektadong kalsada at drainage. Pinasalamatan ng Philippine Air Force o PAF ang Singapore, Brunei at Malaysia sa kanilang tulong sa relief operations matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine sa Pilipinas. Pinangunahan ni PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño ang pasasalamat sa kanilang suporta at ipinakita ang diwa ng bayanihan sa seremonya sa Villamor Air Base. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa Republic of Singapore Air Force, Royal Malaysian Air Force at Royal Brunei Air Force.
Tulong-tulong ang iba't ibang rescue team at lokal na pamahalaan ng Batangas sa paghahanap sa 6 na nawawala dahil sa nagdaang bagyong Christine. Kasama sa pinaghahanap ang pamilya ng isa sa mga rescuer na abala noon sa pagtulong sa paglilikas ng mga nakatira sa danger zone. Subalit sa di inaasahang pangyayari kasama ang kanyang pamilya sa mga nabiktima ng landslide. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Edwin Mendoza, miyembro ng Balete MDRRMO at kaanak ng mga nawawala sa Sitio Siatin, Barangay San Sebastian, Balete, Batangas na matatagpuan pa ang mga ito. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Christine ay nakaduty siya upang tumulong sa paglilikas sa kanyang mga kababayan. At dahil naiwanan niya ang kanyang pamilya sa atas ng tungkulin, tanging bilin na lamang ang kanyang nagawa sa mga ito. Nagkakatawagan pa kami noong time na yun. Nakatawagan pa na sabi ko nga kumari umalis na. Wala, hindi nila talaga iniisip na may mangyayaring ganito na pwedeng gumuho yung bundok. At wala naman talagang nag-expect na ang bundok namin ay guguho ng ganyang kalala. Halos ganito kataas yung naging level ng tubig na may kasamang mga troso yung rumagasa papunta sa direksyon ng kinatitirikan ng bahay ni Mang Edwin. Sa lakas ng pagguho, saig na lang ng kanilang tahanan ang natira. Nauna na niyang nakita ang kanyang 84 years old na ama habang patuloy na hinahanap ang 6 pa niyang kaanak. Lagi makukuha mo sa sarili mo bakit nangyari. Siyempre, tumutulong ko sa iba para maligtas ang buhay. Nga sabi ko doon sa iba nagtatanong sa akin, sadya ka ako masakit. Hindi ko kaya paliwanag ang sukdulan ng sakit na nararamdaman ko dahil sa dami ng na-rescue, yung pagdating sa pamilya mo'y walang-wala ka, nasiro ka, masakit. Isolated ang naturang lugar kung kaya't pahirapan ang isinasagawang search and rescue and retrieval operation ng mga otoridad. Meron tayong difficulty or mga challenges dito. Una, malawak yung pagsasearch natin buong Taal Lake. At the same time, medyo may difficulty dahil this area can only be accessed by boat. So hindi tayo makapagpasok ng mga equipment, ng heavy equipment, hindi tayo. And at the same time, during the Leon, syempre, nag-augment din tayo sa ibang lugar. Ang lokal na pamahalaan ng Balete naman ay maglalaanan ng pabahay lalo na sa mga nawalan ng tirahan. Doon po sa mga unang batch, tanggapin na po ninyo yung inaalok natin. Palalagyan na po ito natin ng kuryente, may tubig na po doon. So, siguro, following month, siguro may kuryente na pinalagyan na natin ng pondo. Samantala sa ngayon, sa nakikitang effort mula sa kanyang mga kasamahan at sa mga otoridad na lamang humuhugot ng lakas ng loob si Mang Edwin. Ay Diyos na ang bahalang gumanti sa kanila. Siyempre, nakakataba rin naman ang puso na madami yung mga gusto talaga, porsigido talaga na makita yung kapamilya ko, ang kamag-anak ko. Mensahe naman niya sa ating mga kababayan na sumunod sa mga abisong inilalabas ng pamahalaan upang makaiwas sa trahedya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, itinigil na ng Balete, Batangas Local Government ang underwater search sa 6 na nawawalang individual sa Sitio Siatin, Barangay San Sebastian, Balete, Batangas. Gayunman, itutuloy pa rin ang surface water search sa Taal Lake kasabay ng isinasagawang regular na monitoring ng Philippine Coast Guard. Inanod ang mga nawawala sa Taal Lake sa kasagsagan ng pag-ulan at bahang dulot ng nagdaang bagyong Christine. Bukod sa nakaraang pananalasa ng bagyong Christine, ilang mga paaralan din ang nasira bunsod ng epekto ng bagyong Leon sa bansa. Ayon sa Department of Education, aabot sa halos 300 milyong pisong halaga ng mga eskwelahan ang sinira ng malakas na bagyo. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung mga lugar na naitala itong mga paaralan na napinsala ng bagyong Leon? Aga base nga sa partial situational report ng Department of Education o DepEd, kasama sa mga lugar na naapektuhan nitong bagyong Leon ay ang Cordillera Administrative Region,
Region 1, Region 2 at Region 3 kung saan umabot na nga sa 367 million ang halaga ng pinsala ng Super Typhoon Leon sa sektor ng edukasyon. Batay sa datos ng DepEd, 109 na mga silid-aralan ang totally damaged, habang 207 naman ang partially damaged. Bukod pa rito ang 9,330 na bilang ng mga learning resource na nasira, habang 167 computer sets naman ang nawasak din dahil sa bagyo. Umabot na rin sa 4 na milyong mag-aaral ang naapektuhan ng bagyong Leon. Hindi pa kasama rito ang teaching and non-teaching personnel na higit 100,000 na apektado rin. Ang bilang ng mga apektadong paaralan ay inaasahang madaragdagan pa habang nangangalap ng datos ang DepEd hinggil sa lawak ng pinsala ng nagdaang bagyo. Tiniyak naman ng Department of Education na prioridad nila ang agarang rehabilitasyon ng mga eskwelahan na napinsala ng mga nagdaang bagyo. Ito ay upang agad na maibalik ang klase sa mga estudyante na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Agad dagdag na rin dito yung sinabi ni Education Secretary Sani Angara nitong nagdaang bagyong Christine na meron ng comprehensive learning recovery plan ang DepEd upang mabawasan nga o maiwasan na yung learning loss sa mga mag-aaral dahil na rin sa sunod-sunod na suspension ng klase at kasama rin sa prioridad nila ay yung pag-ayos ng mga nasirang equipment sa paaralan gaya nga ng mga silang libro or computer sets para rin makatulong na makarecover ang mga paaralan at ang mga estudyante dahil sa nagdaang bagyo. Ayan muna ang update sa sektor ng edukasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Maglalagay ng Temporary Learning Space o TLS ang Department of Education Bicol para sa mga eskwelahan na naapektuhan ng kalamidad. Gagamit din ng learners activity sheets na ipamamahagi sa mga estudyante na nasa kanilang bahay. Sa ngayon ay nanatiling suspendido ang klase sa ilang lugar sa Bicol Region bilang konsiderasyon sa mga mag-aaral na nasalanta ng bagyong Christine. Mula sa Pili, Camarines Sur, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, ano-anong lugar pa sa Bicol ang suspendido pa rin ang pasok? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa probinsya ng Camarines Sur, ang lahat ng pasok sa pribado at pampublikong paaralan ay suspendido hanggang sa susunod na linggo. At pang probinsya ay ang syudad naman ng Naga City ay nagkansela na din ng pasok hanggang mula ngayong November 4 hanggang November 10, Ella. Extended pa rin ang suspension of classes sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Naga City. Ayon sa local government unit, suspendido ang klase mula November 4 hanggang November 10. Gayon din ang pasya ng pamahalaang panlalawigan ng probinsya ng Camarines Sur. Nagdeklara na din ng suspension ng klase si Governor Luigi Villaferte sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan mula bukas hanggang malift ito. Ito ay para magbigay ng karampatang panahon ang mga magulang at mga estudyante na mag-recover at makabangon sa naranasang kalamidad na dala ng bagyong Christine. Sa tala ng PDRRMC, 1,036 sa mga barangay sa Camarines Sur ang naapektuhan ng nakaraang bagyo. 395,068 na pamilya o katumbas ng nasa 1,780,855 na mga individual ang naapektuhan, kung saan nasa 3,892 DepEd personnel at 19,174 learners ang naapektuhan nito. Bukod pa ang 930 classroom na totally damaged dahil sa kalamidad, 1,573 ang major damage at 4,498 naman ang partially damaged. Ayon kay Department of Education Regional Director Gilbert Sadsad, maglalagay ng Temporary Learning Space o TLS ang department
ang DepEd para sa recovery program ng ahensya. Gagamit din ng learners activity sheet na ipamamahagi sa mga estudyante na nasa kani-kanilang bahay dahil suspendido ang mga klase. Nagpasa na rin ng rekomendasyon ang pamunuan ng ahensya sa head office ng Department of Education para na madagdagan ang araw para sa gaganaping make-up class dito sa rehiyon ng Bicol. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Naitabi na ng mga otoridad ang sumadsad na C-295 na pag-aari ng Philippine Air Force na sumadsad sa Basco, Batanes noong Biyernes, November 1. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa naging dahilan ng pagsadsad ng naturang eroplano. Mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, maaari pa bang magamit sa mga operasyon ng Air Force yung sumadsad na C-295 na yun? Aga, ayon sa Dataang Lakas ng Pilipinas, maaari pa itong i-repair pero hindi pa nila sinasabi kung hanggang kailan tatagal i-repair itong sumadsad na eroplano. Nagagamit na muli ang Basco Airport sa Batanes pagkatapos mahatak ang sumadsad na C-295 kagabi. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., maaari pang i-repair ang damage ng eroplano. Yes, repairable yung C-295 natin sa Batanes. Kagabi ay naitow na natin ito dun sa gilid ng Basco Airport. So we can resume, the Basco Airport can now resume operations. Dahil dito, maipagpapatuloy na ang paghahatid ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Batanes. Pinaghahanda na rin ng AFP ang mga residente sa posibleng pagtama ng Bagyong Marce na tumutumbok sa Northern Luzon batay sa pinakabagong forecast ng Pag-asa. Mayroon pa naman daw air asset ang Sandataang Lakas ng Pilipinas bukod sa sumadsad na C-295. Pero kung may malawak na damage ang bagyo, kailangan din ng tulong ng ibang kaalyadong bansa para sa humanitarian assistance and disaster response operation. Aside from yung C-295 na yon, ay marami pa naman tayo, may mga C-130 tayo, mayroon pa tayong mga ibang C-295. But when it comes to our humanitarian assistance and disaster response operations, kung malakihan po yung disaster or yung kalamidad, ay kailangan rin natin ng tulong ng ibang mga bansa. That is why during the Super Typhoon Christine, ay dumating yung mga partners natin, no, from the ASEAN, like Singapore, Indonesia, Malaysia, and Brunei. Kaya nagpapasalamat ang Sandataang Lakas sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Noong November 1, sumadsad ang eroplano nang matanggal ang isang gulong nito na may dalang relief goods ng Office of the Civil Defense. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ang sanhi ng pagsadsad ng eroplano. Samantala, naka-half-mast ang bandila ng Pilipinas sa National Headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo ngayong araw bilang pakikiisa sa deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na National Mourning ngayong araw bilang pakikiisa sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima ng bagyo. Siyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naniniwala si Senator Amy Marcos na nagkulang sa pagbibigay babala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ukol sa pananalasa ng nakaraang bagyong Christine sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi naging sapat ang mga inisyu na warning ng Pag-asa ukol sa bagyong Christine na kumitil sa buhay ng mahigit 100 mga tao at ikinasugat din ng marami nating mga kababayan. Ayon sa Senadora, kung nasabihan sana ng maayos ang Pag-asa ang mga lokal na pamahalaan na ganun kalakas ang ulan, sana ay nailikas niya ng maaga ang ating mga kababayan at hindi sana namatay ang napakarami.
Giit pa ni Senator Amy, may sapat na pondo naman ang Pag-asa, ngunit bakit tilaan niya sa tuwing may bagyo ay kulang ang mga abiso. Sa ngayon, inaantabayanan pa ang reaksyon ng Pag-asa hinggil sa pahayag na ito ni Senator Marcos. Nananatiling naka-high alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong isa na namang panibagong bagyo ang inaasahang mananalasa sa bansa. Ayon kay NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro, sa ngayon ay nakatutok na ang mga concerned government agencies sa posibleng maging epekto ng Tropical Storm Marce. Kabilang na dito ang paghahanda ng karagdagang food at non-food relief items para sa mga kababayan natin na apektado ng magkakasunod na bagyo. Sa ngayon ay nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong sa mga kababayan natin na lubhang sinalanta ng mga nagdaang kalamidad. Nagsagawa na ng oil spill assessment ang Philippine Coast Guard sa tumagilid na barge sa may karagatang sakop ng Sorsogon City na nangyari noong kasagsagan ng bagyong Christine. Ayon sa PCG Sorsogon, base sa kanilang assessment, wala namang tumagas na langis mula sa tumagilid na barge. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ngayong negative naman sa oil spill yang nangyari sa Sorsogon City. Ano na ang susunod na gagawin ng mga otoridad sa tumagilid na barge? Yes, Ella, nakakuha ang shipping company o yung Perwin Shipping Company ng accredited salvage operator upang makapagsagawa nga na yung ekspertong seguridad ay masagawa yung sa pagpapalutang o base sa pagpapalitaw at para mapalutang yung naturang barge sa lalong madaling panahon. Nagsagawa na nga ng inspeksyon ang matauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Sorsogon sa tumagilid na barge. Katulong ng ahensya and Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nasabing tugboat. Sa social media post ng Coast Guard Sorsogon at base na rin sa ginawang initial investigation, sinabi nitong ang tumagilid na barge ay non-propelled cargo ship o walang makina at wala ding kargang langis na makakapagresulta ng oil spill. Wala pa ito sa Port of Semirara sa Antique, papuntang Pantala ng Castilla, Sorsogon. May karga itong uling o coal ng abutan ng malakas na hangin at ulan, bunso ng pananalasa ng bagyong Christina dahilan ng pagkakasadsad ito at pagtagilid sa Castilla, Sorsogon. Kalaunan tinangay ito na dumaan naman ang bagyong Leon, kaya natangay sa karagatang sakop ng Sorsogon Bay sa barangay Bukal-Bukalan sa Sorsogon City. Pagmamayari ng Perwin Shipping Company ang barge Claudia na madilim na kulay at may sukat na humigit kumulang 500 metro ang haba. Nakipag-ugnayan na ang shipping company sa isang accredited salvage operator upang mapalutang nasabing tumagid na barge at mayalis sa nasabing lugar. Ela, bukod sa ginawang inspeksyon ng Coast Guard, bumuo na rin ng tanod baybayin ng Sorsogon ng inspection team na binubuo ng mga taon ng Coast Guard Substation Talisay, Coast Guard Substation Castilla, Coast Guard Marine Environment Protection Unit o MEPERU, DNR at DSWD. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. At para alamin ang latest ukol sa Tropical Storm Marce, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito yung ating latest na satellite image. Ito ang si Marce. Kaninang alas 10 ng umaga nasa may layong 775 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagtataglay ng lakas na hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 90 km per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 km per hour. Ito naman yung latest track netong si Marce. So, naasahan nga natin na posibleng maglandfall si Marce sa may vicinity ng Babuyan Islands or mainland northern Cagayan Thursday evening or Friday early morning. Pero depende pa rin sa lakas ng high pressure area dahil kung malakas ito, posible itong mas bumaba ang track at posibleng magbago yung kanyang landfall area papunta sa may Cagayan, Isabela area.
Ito nga rin namang bagyo ito, posibleng lumakas at maging severe tropical storm by tomorrow, and then by tomorrow evening or Wednesday early morning, posible itong mapunta sa may typhoon category. Kung may kita nga rin natin sa ating track, may kita natin na halos magkakalapit yung area ng Wednesday to Thursday. So ibig sabihin yan ay posible ngang bumagal itong si Bagyong Marce habang malapit sa ating bansa. So kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. May kita nga rin natin dito sa may track ni Marce na halos yung dadaanan niyang area ay sa gitna ni Leon at ni Christine, kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. And also, sa area of probability natin, nakikita natin na nakapaloob pa nga rin yung extreme northern Luzon area at central Luzon area. Kaya kahit malayo yung sentro ng bagyo sa areas na yan, kailangan rin nga natin na maghanda. Sa mga malalakas naman na mga pag-ulan, itong si Marce pwede mag-enhance ng surge ng northeasterly wind flow within this week din. And then, etong trough o extension ng bagyo, posible magdala ng mga paulan sa may extreme northern Luzon at eastern section ng Luzon simula ngayon or sa Tuesday. And then, ang weather advisory naman natin, posible na nga rin tayong maglabas sa mga susunod na araw. Yung mga nakapaloob sa weather advisory, yung mga malalakas, mga moderate to heavy rains na posible, intense to torrential rains din na posible. Sa kasalukuyan naman, ito yung mga wala namang signal pero may mga bugso ng mga malalakas na hangin. Ngayon, ito pwedeng maranasan bugso ng malalakas na hangin sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, northern portion ng Quezon. Bukas naman sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. And then by Wednesday, sa may Ilocos Region, sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So, nakita nga natin sa track natin kanina na ang pinakamataas na category ay posible umabot sa typhoon category, kaya yung pinakamataas na signal na nakita natin ngayon ay posible umabot sa signal number 4. Para naman sa coastal waters, inaasahan natin 3.5 meters na mga pag-ulan sa may seaboard ng Batanes and up to 3 meters sa seaboard ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayo nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa, pero sa paglapit nga nitong ni Marce, posible yung pagtaas natin ng gale warning, lalo na magsisimula sa may eastern seaboard ng ating bansa. And then sa mga areas na nabanggit, kung maaari, huwag munang pumalaot, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging mahalon yung karagatan. Ito naman, moderate seas up to 2.5 meters sa seaboard ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora at ang northern at eastern seaboard ng Polillo Islands at up to 2 meters sa nalalabing bahagi ng seaboard ng Ilocos Region, seaboard ng northern Quezon, Camarines Norte, northern at eastern seaboard ng Catanduanes, eastern seaboard ng Albay, eastern seaboard ng Sorsogon, northern Samar at ang eastern seaboard ng eastern Samar. Yung mga papalaot sa areas ito, kailangan ng ibayong pag-iingat. Ito naman yung mga track na halos kasing naging katulad netong si Bagyong Marce. So may kita natin ang pinakamalapit ay itong si Typhoon Pamela na nag-occur noong 1954. Nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng kandidatura para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. At upang personal na saksihan ang COC filing doon, bumiyahe patungo ng Cotabato City ang mga opisyal ng COMELEC Main Office. Mula sa Cotabato City, naroroon ang ating senior correspondent na si Dante Amento live. Dante, kamusta ang unang araw ng COC filing para sa BARM elections? Magandang tanghali, aga sa ngayon, kakaunti pa lamang yung nag-file ng kandidatura o Certificate of Candidacy na Bangsamoro Regional Political Party at gayon din yung mga district representative na tatakbo sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasabay po yan ng ating national and local elections sa May 12, 2025.
Tatagal yung COC filing na nagsimula ngayong araw hanggang November 9. Mayroon nang naghain sa Bulua, Maguindanao, gayon din dito sa Cotabato City tulad ng Ako Moro, Bangsamoro Regional Political Party. May naghain na rin ng kandidatura o Certificate of Candidacy sa pagiging District Representative. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ngayon sa Bangsamoro Region. Nag-deploy ng karagdagang tropa ng militar at gayon din ng pulis. Gusto natin maipakita sa lahat na pag magsimula na sila sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy, at the same time, gusto natin lang i-garantiya na maayos at tahimik ang magiging filing ng Certificates of Candidacy natin. Aga-una nang naurong ang COC filing sa Bangsamoro Region mula sa orihinal sana na October 1 hanggang 8 matapos sabihin ng Supreme Court na hindi na bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu kaya nagkaroon ng adjustment. Mayroong 40 seats para sa political party nominees at 24 naman sa parliamentary district representative sa darating na Bangsamoro parliamentary elections. Aga, kabilang din sa nabanggit kanina ni Chairman Garcia dahil may panukala nga ngayon mismo ang Bangsamoro Transition Authority ay sinasabi nilang gusto muna nilang i-postpone ang pagdaraos ng parliamentary elections dito sa Bangsamoro. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia, kapag na-postpone kung may naghain ng panukalang batas sa ating Kongreso, ay malaki ang gastusin nila, aabot sa 3 billion pesos kapag hindi na isabay sa 2025 elections ang parliamentary elections. Kapag hindi na isabay, subalit hindi automated kundi manual, ay gagastos pa rin sila ng 1 bilyon. So isa ngayon yan sa tinitingnan na konsiderasyon ng COMELEC. Pero dahil nga wala pa namang batas na nagpo-postpone sa Bangsamoro parliamentary elections, ayon kay Garcia, tuloy pa rin ang kanilang preparasyon, kabilang na nga dyan ang COC filing. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inanunsyo ng Commission on Elections na umabot na sa 68,618,667 ang rehistradong botante sa bansa para sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Nanguna ang Region 4A o Calabarzon sa may pinakamaraming botante na may 9,764,170. Kasunod ang Region 3 Central Luzon at NCR Metro Manila. Tumaas ang kabuang bilang kumpara sa nakaraang halalan noong 2022 na may 65.7 milyong botante. Walang nakikitang dahilan si Senate President Francis Cheese Escudero para tanggihan ng Senate Blue Ribbon Committee ang justifiable na mga hiling na i-certify ang mga transcript ng kanilang pagdinig sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa naturang pagdinig, ipinahayag ng dating Pangulo na hindi siya hihingi ng paumanhin sa kanyang drug war at inako ang buong legal na responsibilidad na maidudulot nito. Samantala, nauna nang sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, co-chairperson ng House Quad Committee, na hindi ibabahagi ng komite ang kanilang transcript sa International Criminal Court o ICC dahil hindi miyembro ang Pilipinas sa naturang hukuman. Gayunman, iginiit nito na ang transcript ay isang public document kaya nasa desisyon na ng kung sino mang hihingi nito kung saan ito gagamitin. Hinikayat ng House Committee on Good Government and Public Accountability and Department of Justice na maglabas na ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nakatanggap umanong impormasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na naghahanda na umanong umalis ng bansa ang 7 opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds nito noong 2022 hanggang 2023.
maging ng Department of Education o DepEd ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kaya naman humihiling ang House panel sa Department of Justice na maglabas na ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal. Una nang nag-issue ng subpoena ang House Good Government and Public Accountability laban sa 7 ito upang obligahin ang mga itong dumalo sa pagdinig. Ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua, kinakailangan ng lookout bulletin order upang mamonitor ang movement ng OVP officials at maiwasan ang anumang pagtatangkang makaalis ng bansa. Iniimbestigahan ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na 73 million pesos na halaga sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayun din ang unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, inaasahan na ang pagbaba ng trust at performance ratings ni VP Duterte dahil sa kakulangan nito ng transparency at accountability. Ayon ito kina House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at Majority Leader Manix Dalipe. Lumabas sa September 2024 survey ng Octa Research Group, bumaba sa 52% ang performance rating samantalang 59% ang trust rating ng pangalawang Pangulo. Mas mababa sa 60 at 65% na naitala noong July. Ayon kay Representative Gonzales, pera ng taong bayan ang ginastos ng OVP na hanggang ngayon hindi nito ipinapaliwanag at balot sa kontrobersya. Gate naman ni Representative Dalipe, mahirap mapanatili ang pagtitiwala ng publiko kung maraming tanong ang hindi sinasagot. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Naninindigan din itong hindi dadalo sa pagdinig ng Kongreso dahil sa umano'y pamumulitika lamang. Nakikipagtulungan din anya ang kanyang tanggapan sa ginagawang audit report ng COA. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling umapila ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng pakikiisa ng mga opisyal ng Office of the Vice President na dumalo sa isinasagawang pagdinig kaugnay sa paggastos ng pondo ng tanggapan. Bukas ay muling ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon ukol sa budget spending ng OVP. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, may impormasyon ba ang House panel kung dadalo bukas ng pagdinig yung mga opisyal ng OVP? Aga, wala pang impormasyon si House Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre kung dadalo na ba sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability ang mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP bukas. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng OVP sa confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Gayun din ng Department of Education o DepEd ng si VP Duterte pa ang kalihim nito. Umaapela si Congressman Asidre sa pakikiisa ng OVP official sa investigasyon. Kasunod ito ng hiling na lookout bulletin order ng House panel sa Department of Justice o DOJ laban sa OVP officials. Giit ng kongresista, bahagi ng kanilang mandato ang oversight functions kaugnay ng paggamit sa pondo ng gobyerno, kabilang na ang OVP. Bukas, inaasahang muling bubusisiin ng mga kongresista ang issue tungkol sa Youth Leadership Summit o YSL, ang event ng Armed Forces of the Philippines sa pagkipagtulungan sa DepEd na ginamit upang i-justify yung paggamit ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Balik sesyon na ngayong araw ang Senado matapos ang ilang linggong session break. Tiniyak naman ni Senate President Francis Chis Escudero na prioridad nilang talakayin ang panukalang budget ng bansa para sa taon 2025. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, mga gaano pa ba katagal bago maaprubahan ng Senado ang 2025 proposed national budget? Kala November 26 ang nakikita ang sa kung kailan may papasa sa third reading ng Senado ang panukalang 2025 national budget ayon yan kay Committee on Finance Chairperson Senador Jay Ho. Habang ang bicameral meeting naman, bicameral committee hearing naman ay target na gawin sa pagitan ng November 28 at 29 kung saan tinatayang pipirmahan ito sa December 9. At December 19 naman
ang transmittal nito sa Department of Budget and Management o DBM. Upang maisakatuparan ng mga target na schedule sa Senado, pagtutuunan ng pansin ng mga senador ang deliberasyon sa 2025 budget sa pagbabalik ng mga Senate session ngayong araw. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, isasagawa ang mga pagtatalakay sa unang 2 hanggang 3 linggo ng kasalukuyang buwan. Isasagawa ang mga sesyon mula Lunes hanggang Huwebes sa umaga at hapon, hindi sa karaniwang Lunes hanggang Miyerkules lang na schedule ng plenaryo. Kasabay nito, bawal munang magsagawa ng committee hearings in aid of legislation. Batay ito sa Senate rules, gaya sa House rules, maliban na lang kung may exemption. Sa taya ni Senator Escudero, 1 hanggang 2 committee hearings ang maaaring i-exempt. Maaaring isaan niya rito ay ang Bangsamoro election postponement dahil kailangan ang habuling maipasa ito. Para naman sa budget hearing, isang bubisisiin sa deliberasyon ay ang flood control budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. So yun din ang pag-aaral sa climate change at climate adaptation ng mga kaukulang ahensya, pangunahin ng Department of Environment and Natural Resources at DNR. Dagdag pa ng Senate Leader, target din siya sa ating sa plenaryo ang budget ng PhilHealth. Ito ay matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa State Health Insurer kaugnay sa Temporary Restraining Order o TRO sa fund transfer sa National Treasury. Ang bukod sa 2025 budget ay kabilang sa mga prioridad na tatalakay ng Senate ay ang mga panukalang batas na kabilang sa priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun din ang local bills na ayon kay Senate President Escudero ay nahabol bago matapos ang Kongreso. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa iba pang balita, naging mapayapa sa pangkalahatan ang paggunita ng undas sa buong bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, walang naitalang anumang untoward incident ang pulisya noong October 31 hanggang November 2. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na umabot sa mahigit sa 40,000 tauhan ang kanilang ipinakalat noong undas. Ito ay dahil binantayan din ng PNP ang mga pangunahing pasyalan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, magtatapos naman ngayong araw ang deployment ng mga pulis sa mga sementeryo at terminal. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, November 5. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 75 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng 10 sentimos na rollback sa presyo ng gasolina at 50 sentimos naman na dagdag sa presyo ng kerosene. Pinaiimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO ang Korean National na nambangga ng security personnel sa isang gas station sa Clark Freeport noong nakaraang October 31. Ayon sa LTO, maaring maparusahan ang driver habang sa mga batas sa trapiko na umiiral sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Viral sa social media at umabot na ng higit 3 million views ang mala video game na vehicular incident sa Clark, Pampanga. Sa video, makikita ang isang SUV na binangga ang motorsiklo ng isang security guard. Ang security guard tumilapon pa ng ilang metro mula sa sinasakyang motorsiklo. Batay sa video, nangyari ang insidente bandang 5:30 ng umaga sa harapan ng isang kasino sa Clark, Pampanga. Sa isa pang video, makikita naman na binangga din ng SUV ang isang gasoline pump at nagliyab pa ang ilalim ng sasakyan. Isang 41 years old na Korean national ang nasa likod ng manibelang gumawa ng eksena at naglagay sa buhay ng ilang individual sa peligro. Ayon sa Clark Development Corporation, nag-ugat ang pag-aamok matapos itong sitahin dahil nakita itong nakahubad sa loob ng sasakyan. Sa inisyal na ulat naman ng pulisya, napag-alamang nagtatrabaho sa isang kasino ang Korean national at nakalive ito mula pa noong October 19.
Ayon kay Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, inatasan na niya ang Regional Office ng LTO sa Central Luzon upang maglabas ng show cause order para pagpaliwanagin ang driver na Korean national at registered owner ng SUV. Sa pahayag ni ASEC Mendoza, kung Philippine driver's license holder ang Korean national, titiyakin ng ahensya na mapaparusahan ito batay sa mga batas trapiko na umiiral sa bansa. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang Koreano at nahaharap sa patong-patong ng mga kaso, kabilang na ang attempted homicide. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Transportation na papatawan ng kaukulang parusa ang driver ng SUV na may plakang number 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangka umunong managasa ng traffic law enforcer. Sa ngayon ay inaalam na ng DOTR ang pagkakakilanlan ng driver na may protocol plate para sa mga senador. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ano ang parusa ng pwedeng ipataw dito sa driver na sinasabing nagmamaneho ng SUV na may protocol plate number 7? Ella, yung illegal na pagdaan sa busway, may multa yan na mula 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Depende kung gaano na karaming beses yung naging paglabag. Yung umano'y tangka namang pananagasa sa enforcer ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, batay sa mga umiiral na batas, may kaakibat yan na criminal charge. Sa ngayon, inaalam pa ng Land Transportation Office o LTO kung sino nga yung driver nito na ito nga SUV na may protocol plate na number 7 na ini-issue sa mga senador. Kahapon ng 6:58 PM, batay sa incident report ng DOTR SAIC, itong SUV na ito ay pinara sa northbound ng Guadalupe Station para sana beripikahin ang identity ng driver. Pero imbis na makipagtulungan sa mga otoridad, ay tinangkapan nitong sagasaan ang enforcer ng SAIC na si Secretariat Sara Barnaquea. Sa video, maririnig na tinatanong ni Barnaquea yung kung ilan o kung bakit umaabante yung SUV, gayong pinapara ito. Yung sakay naman ng SUV, nagtaas pa umano ng middle finger nung papaalis. Umatras ang SUV hanggang sa marating nito ang open barrier at tumakas na kaya hindi na-issuehan ng violation ticket. Kinundina ng Department of Transportation ang naging asal ng driver at sinabing papanagutin ito. Ayon kay DOTR Executive Assistant to the DOTR Secretary Jonathan Hesmundo, ginagawa lang ng kanilang tauhan ang kanilang trabaho para maiayos ang traffic. Makikipagtulungan sila sa mga otoridad para maparusahan ang driver ng SUV. Ella, sa patakaran sa busway, bawal dumaan ang mga sasakyang may protocol plate na number 7. Ang pwede lang ay yung Senate President at yung mga convoy nito na kasamang dadaan sa busway. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Umpisa na ng elimination round ng UNTV Cup Season 11. Sumabak na sa hardcourt ang rookie team BJMP Greyhounds. Habang umani naman ng unang panalo ang defending champion DA Foodmasters. Narito ang report ni Bernard Davies.
Simula na ng mainit na bakbakan sa hardcourt sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Sa first game ng triple header sa Paco Arena sa Maynila kahapon, ipinamalas ng Season 10 third placer Ombudsman Blockbusters na isa sila sa dapat bantayan ngayong season as they defeat the DFA Emissaries sa score na 95-84. Pero bago yan, nasorpresa ang Blockbusters sa mainit na opensa ng DFA na lumamang ng 8 points sa first quarter, 16-24. Napanatili ng Emissaries ang kanilang momentum at the end of first half, 45-51. Third quarter, unti-unti nang nakadikit ang Ombudsman hanggang sa naitabla na sa 68 points, courtesy ng swabbing drive ni Samboy Ortega. Oh, what a shot! And we are going to be tied going into the final quarter. Pagpasok ng last quarter, naagaw na ng Ombudsman ang abante. Sinikap na maghabol ng DFA, subalit na-outscored na sila ng Ombudsman, 27 points against 16 points. Best player of the game ang team captain ng Ombudsman na si Verson Franco na may double-double performance, 22 points at 11 rebounds. Habang si Samboy Ortega naman ay nagambag ng 7 points, 3 boards at tig-4 na assist at steals. This time, malalim ang bench namin eh. Kaya nakita namin yung weakest point nila na kailangan ko mag-rotate ng gusto ng players. Ano? So sila hindi na masyado mapag-rotate kasi gawa ng, yun nga, nabigyan namin sila ng magandang energy kaya medyo kinapo sila at the end eh. Hindi namin na-sustain yung sinimulan namin. Nung latter part, umigay kami, lumuwag yung depensa, tapos medyo napagod yung iba. Pero ang pinakano talaga is lumuwag yung depensa. Nawawala na kami dun sa rotation ng depensa namin. Sa second game, agad nagpakitang gilas ang rookie team BJMP Greyhounds laban sa 4-time champion AFB Cavaliers sa paglamang ng 9 points, 8-17. Nagising ang opensa ng Cavaliers sa pangunguna ni Michael Banyaria na pumutok na agad ng 15 points sa second quarter. Kaya naman naagaw na nila ang abante, 34-32. Rumatsyada ng 9-0 run ang AFP kaya mabilis na umangat sa 11 points ang lamang ng Cavaliers at inalagaan na nila ito at the end of third canto, 54-46. Last quarter, kumayod ng 13 points si James Tupas para sa BJMP. Pero dito naging sapat para apulahin ang mainit na opensa ng AFP hanggang sa maubos na ang oras. 75-71, panalo ang Cavaliers. Best player of the game sina Michael Banyaria na may 21 points at 4 rebounds. At si Darwin Cordero na may 15 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. Team effort pa rin yung panalo. No? So, depensa pa rin. So, sinabi ko sa kanila, depensa lang sila. Yung opensa, darating na lang yan. Dikit lang nung first, pero dahil dun sa turnover, nakakalayo. Then yung deadly shooters ng AFP Cavaliers. At sa third game, umani ng unang panalo ang defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters laban sa PNP Responders sa score na 71-67. Nanguna sa opensa ng Food Masters ang Season 10 MVP na si Sian Ko na kumayod ng tig 13 points at rebounds at tig 2 assist at steals. At si Season 10 Finals MVP EJ De Guzman na may 18 points at 7 boards. Bukod sa dalawang MVP, nag-ambag din si Julius Kasaysayan ng 12 points para sa Food Masters. Habang sa PNP ay nanguna sa opensa sina Richard Villanueva ng 20 points. At tig 12 points sina Anton Tolentino at Rolly Serrano. Ramdam din sa pwersa ng PNP ang pagbabalik ni Season 5 defensive player na si Harold Santa Cruz na may 4 points, 11 rebounds at 4 na blocks. Siguro matas pa rin yung moral ng players dahil kami ang defending champion. May mga ang daming lapses pero dahil yung winning attitude na
na-develop namin last season na dadala pa hanggang ngayon. Kaya siguro na-sustain namin, nanalo kami. In fairness, I give credit to Coach Eric, no? Naging organized ang PNP ngayon. Talaga makita mo ang ganda ng mga dribble drive nila. Nagkaroon nung pinaka-sport ng game is yung number 30 at the same time nag-4 small sila, nag-5 small sila. Okay, so hindi kami nakakontent dun sa depensa, especially dun sa mga smalls nila. Ang dami nilang tinirang coming from 5 seconds to go, bago mag-set lock, ang dami nilang tinirang ganun. At the same time, breaks of game. Okay, bawi kami next game. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 145, versikulo 20, na nagsasabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.